So mga sangka, isa po itong nakakagalit na balita, no? May nakatakas na. Pag-usapan po natin ito. Anyway, bago tayo umpisa sa ating pag-uusapan ngayon, sa hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Parami po tayo ng parami. Kaya naman ano pang hinihintay nyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po dyan sa Facebook, syempre, parami po tayo ng parami, no? I-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, sobrang nakakadismaya itong balita ngayon, no? Ito nga po, tatalakayin po natin. Kasi, hindi ko lang din talaga inasahan na aabot sa punto na may makakatakas na naman. Alam naman po natin mga sangkay na si Zaldico nasa ibang bansa na. At pinagdududahan pa nga po ngayon mga sangkay ng iba kung bakit hindi makansela ng DFA ang kanyang passport. So nakakadismay itong nangyayari mga sangkay. At bibigay lamang po tayo ng kumbaga opinion dito. Ayon po kasi sa report, dating DPWH chief na si Bunuan umalis ng bansa. Bumiyahing pa United States si dating Department of Public Works and Highways DPWH Secretary Manny Bunuan ayon sa Bureau of Immigration. So, anyari? Anong nangyari? Bakit may mga nakakatakas na ganito? Alam nyo guys, ang i-reason nila dito mga sangkay, wala namang kaso pa kaya pwede pa silang umalis. So, ang ibig sabihin, pwedeng umalis sila Joel, pwedeng umalis at any moment, sila Martin, sila Cheese, Estrada, lahat ng sangkot ng mga kongresista, lahat ng mga involved dito. Ibig sabihin, ganun. Kung yun ang palusot, na porket wala pang warrant of arrest or wala pang sinasampang kaso, pambihira mga sangkay. Napaka-pulpul ng rason na yan. Bakit may mga nakakalusot? Alam nyo, ito lang masasabi ko lalong magdududa ang tao sa administrasyon kung ganito ang nangyayari. Gusto ba nila na yung taong bayan mismo ang magwala? Dahil nga po, itong mga buhaya ay nakakalusot. Nakakalusot ngayon. Ibig sabihin, ganun po sila ka-powerful na kahit po yung sarili nating gobyerno, hindi po makagalaw sa mga ito. Kasi, alam nyo, pag ni-research nyo guys, marami na po ditong ICI Bunuan. Marami na pong balita na pinakakasuhan na nga po itong si Bunuan ng ICI. Nire-recommenda, nakasuhan. Yan po mga sangkayo. Pinakakasuhan na si Bunuan ng ICI pero tila baga. Ayan napakaraming balita tungkol dyan. Pero bakit wala pong aksyon? Kumbaga mga sangkay, alam nyo, naalala ko dito yung sinabi ni Remulla na sometimes, sabi po, di ba, kay Tulfo po ito nanggaling, kailangan minsan i-bend yung law, yung batas, pero hindi mo sisirain. Kumbaga mga sangkay, gumawa ka ng isang bagay na hindi mo wawasakin ang batas. Bagkus gagamitin mo ang batas na may pangil. Ngayon, mga sangkay, pwede naman gawin nila. Since nirekomenda na kasuhan itong mga taong ito. So, mag-ano na tayo ng lookout bulletin order. Maliban dyan, kanselahin na yung passport para hindi sila makatakas. I-cancel. So, ganun dapat mga sangkay. Pero bakit? Alam nyo, magdududa talaga yung taong bayan dyan. Kasi nga po, ngayon pa nga lang, di ba, ginagamit ng mga DDS na pambala. Sasabihin nila, wala kasi ang totoong mastermind niyan si PBBM.
Walang mapapakulong dyan. Imposible. Kasi mismo daw ang presidente involved. Yun yung mga propaganda ng mga dilawan. Hindi dilawan. Mga propaganda ng mga DDS. Pero guys, alam po natin yun na hindi totoo yan. Pero magmumukha siyang totoo dahil nga po sa mga nangyayari. Paano kung masundan pa ito? Paano kung biglang makatakas si Romualdez? Biglang makatakas yung mga involved, bagamat wala pang hatol. Pero involved kasi sila. Kasama sila sa inimbestigahan. Ibig sabihin, ganito kapangit yung natin ngayon. Batas. Ganyan kabasura na pinaglalaroan lamang tayo ng mga ito. Pambihira mga sangkay. So nakakadismaya lamang po itong nagaganap ngayon. Na sana po mga sangkay, magawan po ito ng pamamaraan ng ating pamahalaan para po mga sangkay talagang matuldukan itong mga taong ito at masakote. Ngayon pa lang, kahit nga si Zaldico mga sangkay, di ba? Yung kanyang passport, hindi makakansela ng DFA. Ang tanong dun, bakit until now? As in, nalaman na yung kanyang kayamanan, hindi pa rin makansela yung passport. Ganun ba kalalakas yung kapit ng mga ito? May pambihira. Sabi dito mga sangkay, matatandaan na kasama si Bunuan sa inisyuhan ng Immigration Lookout Bulletin Order. Kita nyo na? Kasama pala siya sa inisyuhan ng Lookout Bulletin Order. Anyari? Magagalit ang taong bayan. Ito lang masasabi ko. Magagalit talaga ang taong bayan. At hindi na po natin mga sangkay. Ako, pro-government ako. Ako, sumusuporta ako kay PBBM. Pero yung reaksyon ko dito, magagalit ang taong bayan kay Pangulong Bongbong Marcos. Lalo sila magdududa at baka sakyan pa yung mga propaganda ng mga DDS. Dahil po sa mga nangyayari. Just imagine, no? Inisyuhan na pala ito ng Immigration Lookout Bulletin Order. Tapos ang matindi dito, kabilang siya sa mga inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure na mareklamo kaugnay o kasuhan kaugnay ng mga anomalyang flood control projects. So why? Bakit naman ganun? Nakakalungkot lang mga sangkay. Ako, nung nakita ko yung breaking news na to, hindi ko maiwasang magalit po talaga kasi, my goodness, anong ginagawa? Bakit nakakalusot itong mga ito? Ibig sabihin, ganun po sila kahihina na hindi po nilang kayang pigilan itong mga damuhong ito? Anak ng tokwa. Well, kayo, anong inyong opinion dito? Guys, tayo kahit supporter po tayo ng gobyernong ito, hindi yun po mga sangkay dahilan para magtanga-tangahan tayo. I-call out din po natin. Ano ang meron? Sana po, lagyan to ng pangil ni PBBM. Kasi mukhang gumagana ngayon yung kapangyarihan nitong mga sindikatong ito sa loob ng gobyerno. Aba, mga sangkay, nakakatakas sila ng ganun-ganun na lang. Comment down below ano pong inyong mga opinion. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.